Paano ako mag-uumpisa kung wala akong kapital? Kung gusto kong magkaroon ng business, saan ako mag-uumpisa? I-conceptualize kung ano talaga yung gusto natin. Ano yung unique na pagkain na meron sa Off the Hook na wala sa iba? Maraming factor, not only the food eh. Again, sabi ko kanina, tao. Sa tingin mo sir, ano yung mga essentials na dapat kong gawin or dapat gawin ng iba, ng mga Pilipino na magsisimula pa lang magnegosyo? Kailangan mag-invest tayo doon sa sa tao. No? Kailangan magtiwala tayo sa mga tao natin. Alam natin kung saan tayo pupunta. Ano yung mga challenges na na-encounter mo? Yung big challenge siguro na hindi mo makakalimutan. Hindi ko makalimutan is yung in-introduce namin ng concept. Kasi yan yung isa sa mga nagiging reason kung bakit bumabagsak yung negosyo. Kasi mataas yung ego mo. ang iba kasi feeling alam na lahat eh. Yes. Kasi scary yun ha. Mm-mm. O kasi ibig sabihin, you're not accepting opinion from others. Good morning, good afternoon, and good evening sa inyong lahat mga kababayan. Nandito ulit tayo sa Usapang Kabayan at makakasama nga natin isa sa mga may-ari ng Off the Hook UAE. Siyempre, huwag na natin patatagalin. Kasama natin si Sir Rolly Brocales. Sir, good morning po sa inyo. Hi, good morning, Ace. Yun. Salamat naman at in-invite mo kami, no? Siyempre. Para mai-share din namin kung mga journey namin about how we grow yung business namin dito sa UAE. Sino nga ba si Sir Rolly? Kasama natin ngayon ang isang Filipino business leader na naging matagumpay sa industriya ng food and hospitality sa United Arab Emirates. Siya ang managing director ng Off the Hook, isang kilalang seafood restaurant chain sa UAE. Kilala rin siya sa kanyang advokasya na tulungan ang mga empleyado niya na maging mas handa sa buhay sa pamamagitan ng financial literacy at tamang paghawak ng pera. Isang mabuting leader at inspirasyon sa maraming OFW. Walang iba kundi si Rolly Brocales. Ako si Rolly, Brocales. Ako, Tubong Bicol, same as Ace. Ako, 21 years na sa UAE. Pero sa Abu Dhabi kami nag-stay ng family. No? Si Sir Rolly ba, ano ba yung previous na naging trabaho dito sa UAE? Bali, kasi ako accounting graduate, no? Nung entry ko dito is as an accountant. So, yung first job ko, accountant ako sa hapon. And I do my sales sa umaga. Kasi nasanay ako sa Pilipinas na nasa labas din eh. Diba? So, I'm getting bored sa office. So, parang parang yung naisip ko din yung opportunity hindi sa loob ng opisina eh. I don't know. For me lang, sa experience ko, no? Yung opportunity nasa labas kasi nakikita mo. Kailan nagsimula tong Off the Hook journey mo dito sa UAE? Nag-start kami noong 2016. Magti-10 years na kami, next year. So, big celebration for Off the Hook Group, no? It's a long journey, actually. So, before that naman is, may negosyo naman ako before that. Na tailoring shop. So, dito din sa UAE? Sa Abu Dhabi din. I started 2012. Yung journey ko as entrepreneur talaga i-start mga 2010 eh. Ano nangyari sir doon sa tailoring mo? Nabisi ako sa kasi that time I'm working with one of the biggest real estate sa atin dito. I'm locally hired sa Ayala Land. O kami nag-establish ng office dito. I'm one of the OG ika nga. Kaya pala gagaling kang real estate. Nag-real estate ako. Nag-sales talaga ako and then nakitaan naman ako ng potential. And during the time, medyo naboboard ako sa morning eh. Kasi most of the clients is nag-work, di ba? Yung mga kabayan natin. And then appointment ko lang after office hour. So parang nag-aano ko na, anong gagawin ko sa umaga? Wala. Diba? So, since medical ako, nagdidil ako ng mga uniforms before. I'm supplying mga biggest hospital sa UAE. So, parang doon ako nainganyo na magnegosyo ng textile, ng tailoring shop. And in that time, marami naman nagbabasketball sa atin, di ba? Yes. So, doon ako na-focus.
Oo, doon sa sports. Oo, tapos 2019 na busy na ako, nag-resign ako sa Ayala Land. Kasi massive yung expansion namin sa off-dock eh. So, kailangan ko namang full-time. So, we decided na me and my wife na ibenta na yung tailoring shop. Okay. So So, eventually, kaya nakafocus ako. iniwan mo yung tailoring shop mo. Tapos iniwan mo rin yung real estate mo. Yeah. Then, nag-focus ka dito sa Off the Hook. Tama ba? 2019? 2016? 2016, oo. Yung Off the Hook. Oo. Pero nag-resign ako sa Ayala na, I think 2018. At the same time, nag-aayala ka. Ang dami mong ginagawa, sir. Nag-off the hook ka, may tailoring ka, tapos meron ka pang off the hook. Diba? So, ang dami mong ginagawa. Kasi kailangan natin may pullback eh. Totoo. Yung maraming income stream ika nga eh. Yes, Di totoo ba yun. na hindi ka umaasa lang sa isang Yung sa isang pipeline. income, di ba? Yes. So kailangan maraming dumadaloy na income para marami ka rin may share, di ba? Totoo. Tsaka at least meron kang, kumbaga, financial freedom pagdating ng oras. Yeah, Hindi lang, correct. yung nature kasi ng mga Pilipino is magkaroon lang ng isang stream of income. Kaya ang nangyayari, yung mga tao, sila yung natatrap doon sa tinatawag na rat race. Yeah. Kasi Kumbaga cycle lang, di ba? Yes. Oo, umikot lang. Kaya sila yung tinatawag na you're working for money. Yeah. 'Di ba? Nasabi nga dun sa book ni Robert Kiyosaki Kiyosaki, yeah. na yung tao daw, if you work for money, you're in the rat race. race. Pero yung mga negosyante daw, katulad natin, we let money work for them. Pinagtatrabaho natin para mag-multiply yung pera. Yes. Diba? Good. So, si Off the Hook, nag-umpisa siya sa ilang empleyado lang. 10. 10 employees. 10 employees. Saang branch? Sa Airport Road, Abu Dhabi. Ito yung pinakauna. Until now, Until now, Talaga? until nandun pa rin. Yung, ilang branches na ba meron yung Off the Hook? bali sa UAE, 4 sa Abu Dhabi and 1 in Alain. Well, Abu Dhabi pa naman yun. And then 3 sa Dubai. Mayroon sa Ras Al Khaimah, Manar Mall. And then sa Fujairah. Wow. And yung may franchise kami, that is the first time na outside UAE. Saan? Which is yung sa Doha. Doha, Qatar? Wow. Qatar. Yun yung grabe. first, yung franchise namin. So, how do you manage all yung mga branches na yan? Well, I don't believe yung micromanagement eh. Di ba? You have to put someone na you think na makakatulong doon sa mag-expand or sa negosyo, no? Kasi kung i-micromanage natin lahat, parang yung focus mo, like for example, for me, I consider myself as parang business dev eh. So, I look for the opportunity, yung mga store na dapat kailangan like yung mga branches na i-open. So, pag i-manage ko yung lahat na without yung trusting people na nandun ng mga managers, baka hindi ko magawa, di ba? Correct. So, you have to invest din sa people talaga. Duplication, kumbaga. Oo. Hindi Para na at least duplicate mo. magawa mo yung vital, yung talaga yung yung role mo eh, di ba? Grabe. Mga small details, kailangan mo pa ba yun? So, you have to put someone na makatulong sa'yo. Yan, ganun lang. Grabe. Sir, gano'n nakalayo yung narating ng Off the Hook? Well, in terms of market, ever since naman we communicate with yung mga clientele natin na mainstream talaga. We don't focus on one segment or one nationality. Dapat mainstream. Kasi siyempre kung maraming mga nationality na gusto naman talaga seafood. Parang Correct. universal yung Yes, lahat naman may gusto na. At least kung may medical issues ka, yung mga allergy. Pero so doon kami nag-focus in terms of siguro yung milestone. Then of course yung from 10 employees that time, ngayon naman nasa 140 na. Wow! 140! Oo, sa group Grabe. namin. Oo. So, how do you manage yung mga ganong kadaming katao? Complete na yung structure namin. We invest of like yung proper structure ng company, no? We have HR who's managing the people and the training. And of course, operation, marketing, so finance. Yun. Kaya gumagalaw naman siya ng maayos. So, sa pagnenegosyo, sir, can you please give me an advice? Sa tingin mo, sir, ano yung mga essentials na dapat kong gawin or dapat gawin ng iba, yung mga Pilipino na magsisimula pa lang magnegosyo, na kailangan nila para magkaroon ng systematic na negosyo? Kailangan mag-invest tayo doon sa sa tao, no? Kailangan magtiwala tayo sa mga tao natin na i-hire kasi
Otherwise, bakit mo pa hinar kung hindi mo pagkatiwalaan, di ba? Correct. Di ba? And of course, the training. And nung nag-uusap nga tayo is, lagi kong binabalik to bakit mo ginagawa yung pagninegosyo, di ba? Correct. It's not only for yourself naman di ba? Para to create, siyempre yung employment na dito sa atin, sa UAE, especially sa UAE. And not only that, kailangan yung development ng tao na nandun sa atin. Sabi nga is, paano sila naging progressive nung time na nagtatrabaho sa Off the Hook or any other company, di ba? Yun naman yung goal lang naman. Simple lang. Invest parang to people. straightforward. Yes. Invest to people. Oo. And then, siguro yung alam natin kung saan tayo papunta. Like for sa Off the Hook, we want to compete yung mga international brands. So, dapat clear yung vision Oo, mo. yes. Kailangan specific. Actually, kahit sa pagdadasal Totoo. Ay, kasi si Lord, di ba, pag ang dami pag hindi specific, parang nalilito din Correct. Oh, like for example, di ba, nagdadasal ka, sakyan. Hindi mo naman pinagdasal, nabigyan ka ng panggasolina. Totoo yan. Kumbaga, Diba? dapat Oo. pag nagdasal kayo or kung meron man kayong hangarin sa buhay, you need to be specific. Oh, correct. Tapos Oo. pag nagnegosyo ka, ganun din, dapat specific din yung goal mo. Meron kasi dyan na gusto mong magnegosyo. Anong negosyo? Sabog, di ba? Sabog, Parang, hindi mo alam Generalize yung sinabi mo na gusto mo magnegosyo, pero anong negosyo? Ang dami kasing negosyo. Yeah. So dapat dyan, clear yung vision mo. Clear din yung goal mo. Correct. In terms of employees, how do you manage naman yung mga teams, for example, yung mga empleyado mo na medyo parang nade-demotivate na magtrabaho? How do you manage those kinds of employee? Yung isang department namin, yung sa HR and yung training, L&D, yung learning and development ng staff. What happened this month, we invited someone to do the training for customer service, di ba? So parang kasi, pag walang ganon, ang nabuboard na din yung mga tao Nabu-burn out. Na-burn out yung mga tao na saan ba papunta ako, di ba? Parang wala man lang akong dagdag kaalaman Yes. na nangyayari dito. Hindi sila nag-grow. Oo, so siyempre yung personal development. And then we teach them kasi RFP, yung Registered Financial Planner from the Philippines. So, thanks Coach Randall. Oo. Si Coach Randall. Yeah. Tinuturuan namin yung financial literacy with the help na group ng RFP na nandito sa UAE. Papasalamat ako sa kanila actually. They spend their time sa mga staff para tuturuan. Totoo yun. Kasi yung mga staff na yan, sila kasi yung parang nagpapagana ng business mo. Yeah. Pag may problema kasi ang isa dyan or dalawa, tatlo, Correct. masisira yung operation. So tamang-tama sa mga nagbabalak magnegosyo at lalo na ngayon merong mga empleyado, turuan nyo po sila maging financial literacy. Kasi pag yan may utang, hindi yan makapag-isip sa loob ng restaurant or opisina nyo. So tama yung ginawa ni Sir Rolly na dapat yung empleyado ninyo turuan nyo ng personal growth. It affects talaga yung yung performance Correct. Imagine, di ba, papasok ka tapos may nagtitext sa'yo galing ng Pilipinas na magpadala ka. Tapos baka may utang ka pa nandito. So parang, oh my gosh, so paano mo di ba? So I think that's very important. Kasi not only that, para din ma-share niya sa family niya. Correct. Kailangan talagang yung proper education. Oo. Correct. Nagsisimula yan dun mismo sa nandito. Yeah, and I walk the talk. That's the very important. Kasi you're teaching something and then you're not doing it. So what's the use, di ba? Correct. Ang sabi nga, yung leadership daw is by na nakikita hindi yung nagsabi ka lang, di ba? Correct. Visual dapat as a leader, di ba? So yun yung mga simpleng tip lang pag nainig. Wow, grabe. Ano yung mga challenges na na-encounter mo? Yung big challenge siguro na hindi mo makakalimutan when you were doing this off-the-hook business. Ano yung isa sa mga parang na-encounter mo na talagang tumatak sa isip mo, tumatak sa pagkatao mo? Marami, no? Marami naman. And especially on the part ng operations. Madami. Pero siguro ang hindi ko makalimutan is yung ini-introduce namin yung concept. Kasi nasa plastic yung concept namin. So we've done a lot of testing.
in terms of yung reaction ng ginagamit namin. Testing ng separate yung kinuha namin na lab. And then from agency din ng government. So tinest nila yun. And then second, okay, approve na, no? And paano mo naman i-ano dun sa mga customers mo? Di ba? Since nabanggit ko nga kanina, mainstream yung so how you teach them Totoo. Di ba? Na ganito talaga yung concept. Hindi mo pwedeng baguhin. Correct. Di ba? So otherwise, parehas ka lang sa mga nakapaligid sa'yo, di ba? Yes. So dapat unique. So something innovative or unique. Unique. So pag ninegosyo ganun naman di ba? We think of something na as much as possible wala pa sa iba, di ba? Totoo. In terms of sir, marketing, saan kayo nagbubuhos ng budget for marketing? Marami. Mas focus kami doon sa ERN. Yung sa radio. Okay. Yung above the line na tinatawag namin na and then nag-hire din kami ng in-house na marketing to monitor aside from doon sa mga social media na humawak sa amin na third party na humawak sa amin. And then yung development din ng product, no. Hindi lang kasi yung sa marketing parang hindi lang na sa picture, no. Totoo. Hindi lang sa picture na, Yes. na masarap or And then siyempre yung end product mismo. Dapat meron din mga reviews, mga ganun. Yun, sa Google, SEO. SEOs. Maraming pero marami rin kaming iniiwasan na yung mga sponsorship, so yung mga pili na lang kumbaga. Monitoring in terms of yung like may mga activation na hindi naman nag-workout, so medyo i-hold muna natin to. Dito tayo. Parang so we tried everything naman, but we stick doon sa mga nag-workout doon sa amin. Lahat ng possible way of marketing ginagawa nyo. Tapos Yeah. yung mga hindi nag-work, tineterminate nyo para mas makatipid kayo, para hindi rin kayo gumagastos ng gumagastos. Yeah. So eventually, more on... Yung branding, kasi may doon For me kasi may kinalaman din yung mga tao mo Di ba? Na not only the brand itself, but yung everyone is ambassador Correct. Sa brand, di ba? Correct. So, kung paano sila makipag-communicate sa mga customers, how they handle yung mga complaints, di ba? So, I think isa yun sa mga mga marketing din. And then, yung referral system, di ba? Yes, so effective. Yung yun. word of mouth, Yes, di ba? correct. So, I think yun Kasi lahat naman tayo, pag magtatayo ng negosyo, we think na masarap yung pagkain Yes, correct. Di ba? So, yung pagkain is there na Oo, correct. So, but yung hospitality. Okay, yun yung pinaka talagang hook nyo doon, yung hospitality. Kasi yung service is parang robotic na Yes. Oo. So, dapat maging yung hospitality ang Doon kayo nagkaroon ng uniqueness Yeah. pagdating sa food industry. At continuous yung training namin Trainings for doon sa mga tao. sa mga tao. And then even sa akin, no? Totoo yun. Kailangan ko din Totoo yun, sir. training. Kasi how you can share naman if you don't have. Correct, yes. Di ba? Even ako naman, ganun din naman ako. Lahat naman ng tao kailangan ng training Hindi naman pwedeng, kung ano lang yung alam mo, yun na yun. Yes. Kahit tingnan nyo si Sir Rolly ibang level na siya ng pagbi-business. Pero until now, talaga naman na nag-undergo pa rin siya sa mga trainings. Kasi hindi po titigil doon. Kapag po nagnegosyo po tayo, dapat continuous din po yung learnings natin. Yeah. Ang iba kasi, feeling alam na lahat Yes. Scary yun kasi ibig sabihin, you're not accepting opinion from others Yan yung isa sa mga nagiging reason kung bakit bumabagsak yung negosyo. Yeah. Kasi mataas yung ego mo. Oo. Di ba? Hindi mo nakakain yun. Oo, di mo nakakain yung ego. So, much better. Kaya paminsan, ang mga totoong mga negosyante, katulad nito ni Sir Rolly, sobrang humble. Kasi sila, they still find ways magkaroon ng trainings or mga additional information or learnings. Ganito po itsura ng totoong negosyante na kahit po paldong-paldon na. Talaga naman na nag-a-attend pa ng mga educational learnings. Yeah. And even si Sir Rolly, he also try to reach Sir Rendel. Randall. Oo, si Sir Rendel napapanood kaya money talks talaga, grabe. Yeah. Kaya yun po yung gawin nyo. Kapag po nagdinegosyo tayo, you need to reach out sometimes or hindi naman sometimes,
paminsan-minsan po kailangan po nating talaga naman maghanap ng mentors. Mentor, yes. Importante yun. Yes, Oo. kasi sila yung isang shortcut para dun sa Yeah. hinahanap mong problema, 'di ba? Hinahanap mong solusyon sa problema. Totoo yun. Mahirap yung yung trial and error eh. Correct. Magastos yun eh. Correct, oo. Di ba? Magta-trial and error ka, talagang dami mong failures dyan eh. Labas ka ng labas ng pera, wala rin. So instead, yung mga mistakes mo, kasi malaki din yung magagastos mo kapag Yeah, nagta-trial and error ka, why not invest mo doon sa mentorship? 'Di ba? Kaya nga may mga mentors dyan eh. Sabi nila, ay, yung mga mentors dyan, nininegosyo lang kami. Which is, oo, kasama yun because you're spending their time. Hindi naman yan basta-basta magtuturo. Kahit naman ako nung time na yun, sir, when I started my business, I also have my mentor. Yeah. Hindi naman ako basta lang nagkaroon ng business na ganito na walang nagtuturo sa akin. Meron pong nagturo sa akin. So, mentorship talaga is one of the best na kailangan po natin pagdating po sa pagninegosyo. Sabi nga ni Sir Rolly, delikado kapag may isang tao na alam na ang lahat. Di ba? Mataas, hindi maturuan. Yeah. Kasi ano yun eh. Baka yung nasa operation mo, parang ayaw mo rin pakinggan eh. Na sila ang nakakaalam eh. Di ba? Yes. And sometimes, yung mga nasa operation, pag hindi yan napapakinggan, sometimes, Yeah. umalis sila. Diba? Nasasayang yung mga ganong talent. Ano yung unique na pagkain na meron sa Off the Hook na wala sa iba? Sa tingin mo lang, na talaga naman na lumalaban sa ibang brands ng restaurant pagdating sa seafoods. Sa amin kasi napakasimple lang eh. Mm-mm. It's so simple yung ano namin, yung concept, no. Doon lang kami umaano doon sa mga spices na we create something. Linalagay doon sa seafood. Oo. A lot of spices na parang buhay natin eh. Minsan daming spices. Ayun. Siguro yun yung isa sa mga sabi ko kanina, it's not only the food eh. Correct. The ambience sa restaurant. Siyempre, kailangan malinis. Correct. Yes. Importante. Importante You yun dito. follow yung regulator Yung guidelines. ng guidelines from government, no? Yes. So yun ang importante. Again, sabi ko kanina, tao eh. Yung hospitality. Diba? Oo, kasi kahit na masarap ang pagkain, kung nakasimangot naman nag-serve sa'yo, baka hindi ka ganahan, di ba? Yes, correct. Oo. So maraming factor, not only the food eh. Di ba? Kaya nga, we invested doon sa mystery shopper eh. Pwede ba ako maging mystery shop? Pwede ba kumain na ako, sir, sa dito sa may IKEA, sa Festival City, tapos dito rin po sa may DCC. Oo, sa Dera. nakakain Yun ang ako, unang sir. branch namin. Ayun, Dera. Sa Dubai. Oo. Saan siya? Ay, Sa Dera. sa Dera. Oo. Okay. So, pangalawa is yung IB in Batuta. Oh, wow. Meron na rin sa Ibn Batuta. Yeah. Oo. Galing. Soon, sana Sharjah. Sharjah naman, sir. Do you think, sir, importante din yung location pagdating sa mga restaurant businesses? Oo naman. Yun ang may mga tinitik kami dun eh. And again, we hired someone para to check the location. So, hindi siya May mga basta-basta. bilang-bilang yan, kung anong demographics, ano yung parang yung buying power within that area, within the radius, di ba? So, parang yung retail area mo eh. So, you have to study. Totoo. O kung ilan bang competitor doon, ano ba sila, ano ba yung mga restaurant. Lahat namin kinoconsider yun eh. Grabe. How convenient ba yung tao papunta sa restaurant for ilang minutes? Pati yung transportation, Oo. metro, malapit sa Oo, metro. malapit sa metro. Kinoconsider Or nyo din. pag may sasakyan, ilang minutes ba? And the parking. Kaya parang mall yung pinaka-ideal eh. Kasi unang-una, dito nagmahal na yung parking, di ba? Correct. Yes, yes. May premium na. Oo. Di ba? So, depende sa oras kung ano ka magpa-parking, di ba? Walang problema kung may pambayad. Di ba? Ang problema yung availability ng parking. Correct. Not like sa mall na may 3 hours ka, di ba? Free, yes. Free. Ang iba 4. So, convenient. You also invest dun sa survey na pupunta dun. Actually, siguro ang iba hindi ginagawa yun. Pero kami, Yung iba kasi talagang kuha lang ng kuha eh. mahirap Pag yun. sinabi nila, ang unang impression nila dyan, kukuha sila ng shop wherein mas mura. Yun yung kinoconsider nila. So mali pala yun. Dapat pala talaga, obserbahan mo muna yung location. Kasi kung medyo mahal naman, okay yung location, okay yung mga demographics mo, at least, di ba, bawi mo naman yan eh. So nagka-calculate kayo, you do also the calculation. Oh yeah. Like sa amin ngayon, no? Ang predominant sa amin na mga yung age na nag-visit sa amin, 25 to 40.
So yun yung, yung mga age. At we're surprised kasi recent na namin na study sa Dubai, mostly female. Oh, yung customers namin. Kasi sila nagdi-decide kung saan kakain. Oo nga. kahit, kahit sabihin natin. Tayong mga tayo asawa, magtatanong. tayong mga is parang sumusunod na lang dun sa yes. asawa natin. Pero ang malabo kasi sa mga babae, pag sinabi mong saan kakain, ikaw na bahala. Pag tinuro mo naman dito, ayaw. Oo. Di ba? May mga bagong learnings ako ngayon na importante talaga na magkaroon ka ng survey when it comes to creating or initiating your business. Pagdating naman po sa pagninegosyo, ano po yung ma-advise mo sa mga Filipino na aspiring na business owner na gusto magkaroon ng restaurant na katulad mo? Ano yung magandang tip na may bibigay mo sa kanila? Yung, again, babalik tayo dun nung nagkausap tayo is yun ang purpose mo, di ba? Correct. Oh, hindi lang dahil hype, which is, kaya marami rin nasusunog Kasi like, hype, so ito yung gagawin, ito yung negosyo. Kailangan, you have to invest din sa study, no? Ano yung market mo, ano yung ibebenta mo, o ano yung sa restaurant, ano yung menu, di ba? And of course, kailangan may enough capital, no? You do the math, lagi namin inaano yan, at least projection na at least one year. Kasi, siyempre una, di pa naman mabenta yan or hindi pa malakas yung mo. At least, paano mo papasahod sa mga tao, which is very important. Wala pang ROI. Oo, yung mga tao, di ba? Yes. And then yung legality. Yes. Di ba? So you have to follow kung ano yung mga rulings ng government. Walang shortcut, di ba? Especially sa food industry. Yes. Siyempre yung sa civil defense requirements, napaka-importante, di ba? Kasi you're serving sa public Kailangan safe yung mga tao mo, at the same time yung mga customers din. Ako lagi itong at least na maging okay yung relationship lagi. Suppliers, customers, staff, or anyone. Anytime na nagkita kayo, parang okay. Hindi yung nagtatago ka na sa supplier, di ba? So, pag wala talagang pambayad, just face it. Di ba? Hindi muna ako makapagbayad or something na baka pwede after 2 months or terms. you have to face it kung ano yung mga mga problema, di ba? Kasi kayo owner Oo. Mahirap din magtrabaho ng ang dami mong tinataguan, di ba? Yeah, correct. Oo. Kasi, paano ka pa niya magninegosyo, di ba? How they will support you kung ikaw mismo parang hindi mo inaano yung sarili mo, di ba? Correct. Isa sa mga top qualities ng isang negosyante is yung honesty. Yeah. Di ba? You need to be honest. Kung hindi kaya, Correct. hindi mo kayang bayaran, tama yung sinabi mo, sabihan mo. Bro, di pa wala pang pambayad. Yeah. Baka pwedeng itong month muna. Ganitong month. Or pwede nating hatiin if you want. Diba? Para at least makabayad kami. Then number 2, nakikita ko dito sa qualities ni Sir Rolly is yung pagiging hardworking niya. Kaya tingnan nyo naman. Sa umaga, sales. Morning person. Morning person. Paghapon naman is ano trabaho paghapon, sir? Accounting. Oo, Diba? ako. So, yun yung hardworking na sinasabi. Then, number 3, supportive spouse. Diba? Nandiyan si Mrs. ngayon. Diba? Yeah. Talaga kahit saan siguro kayo pumunta, susuportahan kayo ng asawa nyo. Diba? Correct. Yun yung mga nakakaingit kasi ako kasi nung time na nagsimula ako, I didn't get the supporting system. So, pero ngayon, nung nakita na nila na may result, yun na yung parang, okay, sige, supportan na natin, diba? Lalo na sa mga nanonood, intindihin nyo po yung mga nasa paligid nyo, especially your friends, your partners, spouse, family, na kapag po nagnegosyo po tayo, lumalabas po tayo doon sa comfort zone natin. Which is, yung comfort zone natin, yun yung pagtatrabaho. Pag lumabas po kayo doon sa comfort zone, magagalit po yung mga nasa paligid nyo. Yeah. Ba't ka umalis dito? Wala namang stable na income dyan. Wala naman... Hindi ka maintindihan minsan. Yes. Yeah. So, that's why they get angry kasi ayaw nilang masaktan ikaw. So, kung magninegosyo sila, dapat malaki yung pag-iintindi ninyo kasi yung mga yan, maraming sasabihin. But, pag nandun ka na sa time na may result na, talaga naman na makukuha mo na yung support nila. Yun yung nangyari sa akin, sir, nung nag-umpisa ako. Talaga naman sabi ko, yung nakakapagsinungaling ako kasi I really want to work out na umalis doon sa comfort zone ng mga time na nagtatrabaho pa ako. So yun yung top qualities kapag po nagne-negosyo dito sa abroad. Paano ako mag-uumpisa kung wala akong kapital? Gusto kong magnegosyo, gusto kong
magkaroon ng business, saan ako mag-uumpisa? Well, siguro ang una natin is yung yung i-conceptualize kung ano talaga yung gusto natin na negosyo, di ba? So, lahat naman tayo nag-i-start. I really like yung sinabi mo, Ace, na you started with small. Alam mo yan. And now you're growing. Hopefully, parang may impact ka na dito about sa trading, no? So, kasi yung capital naman is, well, may mga business model naman tayo na pwede, like partnership, di ba? To sell yung, halimbawa, kung maganda naman talaga yung concept mo, maybe you can ask someone Investor. na para mag-invest sa'yo. And then, baka si Ace pwedeng mag-invest sa concept nyo. So marami naman. As long as na siguro napag-aralan natin kung ano talaga yung gusto natin na sa market. Sa mga gusto magnegosyo tapos walang fund, walang capital, start what you have, di ba? So start small, dream big. Yun yung sabi ni Robert Kiyosaki dun sa book niya. Yeah. So start what you have. With regards, sir, sa family naman, did you ever get any like rejections or did you get any problem nung nag-start ka mag-business or talagang fully support si family? May mga times kasi na parang nanineglect mo eh. May mga times na especially if you're encountering like yung mga kailangan mong ayusin. Kasi like for example ako, siyempre nasa Abu Dhabi yung yung family ko, and then I have to be in Dubai. So a lot of sacrifices na pero kailangan lang communicated properly. Then siguro yung siyempre, kailangan mo rin mag-report like, tapos na ito yung nagawa. So, alam mo yun, yung ang daming support na pwede mong render or you can ask your family as long as na alam nila kung ano yun. Correct. Kasi lahat naman galing sa taas, di ba? Yes, so lahat naman yan talagang siya yung may plan. Yeah. Di ba? Lahat ng mga customers na pumupunta sa atin, siya naman yung nagbigay. Oo. Di ba? Totoo yan. Napakaganda, sir, ng mga wisdoms today na na-receive ko. And I really appreciate na pumunta kayo dito. Even though yung una, medyo hindi palpak yung una. Pero I'm really glad and I really appreciate yung pagpunta niyo dito sa Usapang Kabayan ng bago nating episode. And before tayo mag-end, sir, baka may gusto kang i-promote, imbitahan mo yung mga kababayan natin na pumunta sa restaurants ng Off the Hook dito sa UAE and pati din sa Doha. You can also promote, sir. Hi everyone. For seafood cravings, pwede nyo kami puntahan sa Abu Dhabi. Mayroon kami sa Yas Mall. Mayroon kami 3 sa City. And then Al Ain, yung mga kababayan natin sa Al Ain. Of course, sa Dubai, sa IBN Batuta, DFC, and sa Maydera City Center. And Manar Mall in Ras Al Khaimah. And Fujairah, nasa Maylulu City Center. And of course, yung Sutusuki Ramen namin, yun yung baby namin. It's a Japanese concept. Mayroon sa Flava and dito rin sa may DCC sa Centurion. And soon in Borjuman. Then of course, we're the official legal na franchising ng Potato Corner sa IBN Batuta in Sunindera. Wow. And Yan. in Borjuman. So, abagan po natin and tangkilikin po natin ang produkto at mga negosyo po ng Pilipino para po in the future talaga naman tayo yung magdo-dominate. Hindi lang dito sa Middle East, but worldwide. Yes, correct. Yeah, so, correct. Yun. Thank you so much. Napakaganda ng usapang ngayon. And sir, baka may gusto ko pa nabanggit mo yung mentoring, no? Yes. And I'm free. I-message mo lang si Ace and pwede kayong i-connect ni Ace. Just cup of coffee or yung alam mo yan, yung paano kayo makatulong ni Ace sa inyo. Lalo na yung mga mag-i-start pa lang. Kasi you have to start right. Ika nga, di ba? Correct. So yun. Pwede namin maitulong. It's one way of giving back. Basta if you want to communicate with Sir Rolly for mentorship, may bayad ba to, sir? Kasi two-way naman yun lagi eh. Like for example, kung mentor ka, no, you can learn also from the mentee. So, give value, kumbaga. Yes. So, let's just give value first to our mentor before our mentor give value back sa atin. Yeah. So, yun po yung importante dyan. So, I think yun lang. Punong-puno yung araw na to with wisdoms. And I think yun lang, Sir Rolly. Maraming salamat po. I hope sana makita ko ulit kayo guys sa susunod natin na video. Sa muli, hanggang dito na lang muna. Ako po si Ace, kasama natin si Sir Rolly. Yun lang guys, happy selling mga kabayan. Yun lang, bye-bye. Bye-bye.